Na po tayo sa ating unang aplikante, ang Heal PH Party List. Ngayon makakasama po natin live na live dito sa studio. Welcome sa Sagot Kita, Doc John D. Flavier, ang first nominee ng Heal PH. Yan. Maraming salamat sa imbitasyon, Ma'am Maricel. Kasama ko din si Secretary Eric Tayag, pero nasa Panagbenga sa Baguio siya. Baka sisingit mamaya. Kaya lang kinakabahan ako. Kasi aplikante pala pangalan nito. Aplikante mapagalitan ako ng misis ko kung makitang nag-a-apply ako sa magandang boss. Ay, nako, yari tayo dyan. Siyempre, aplikante Delikado. kasi nag-a-apply tayo ng posisyon sa Kongreso. Okay, sorry. Hindi po ba, Doc John D? So, mamaya, sabi nga po ni Doc, makakasama natin ang second nominee ng kanilang grupo na si dating Undersecretary Eric Tayag, pero hinihintay pa natin siya na makapasok via StreamYard or baka matawagan natin kasi nasa probinsya po siya. Pero Doc, simulan na po natin dahil nga po, matagal, gano'n na po ba kayo katagal sa medical field? Kung si Secretary Eric Tayag, more than 35 years. Ako, 3 dekada pa lang. Parang ganun din. Okay. 3 decades. Pero sa tagal po ng inyong naging serbisyo, paninilbihan po sa medical field, ano po yung nakikita nyo talagang problema, malaking problema sa sektor po ng kalusugan? Nakakaya sabihin, pero ang nakikita ko yung solusyon na andyan naman, pero mukhang nakakaligtaan na tutukan. Halimbawa, nung panahon ng pandemya, ang problema ang nakikita natin at tinututukan ay yung COVID-19. Pero mas maraming namamatay nun sa tuberculosis at sa mga ibang problema na lito tayo sa nung time mismo ng pandemic, COVID. Mas maraming problema na napabayaan. Ang masakit niyan, halimbawa, yung mga makina para malaman mo kung may tuberculosis ka, na iba ang gamit na punta sa COVID. So, yun yung mahabang paraan ko para ikwento na sa Pilipinas, andyan yung mga solusyon. Yun lang yung pagtugon at pagtutok. Medyo nalilito tayo. Okay. So, saan nagkakaproblema? Sa management ba? So, maganda yung sabihin natin sa pondo. Kasi yun yung palagi namin sinisigaw Kailangan ang universal healthcare, kalusugan pangkalahatan, at dapat may health card tayo. Okay. Health card na mangangako na unlimited ang medical coverage mo, maganda ang mga pasilidad na pupuntahan mo. Mayabang. Pero pag tignan mo yung pondo, sapat ang pondo ng Pilipinas. So, pag tignan mo yung pondo natin, sa bawat taon, ang sabi ng mga dalubhasa na nagsusukat ng ang tawag National Health Accounts o yung paggastos ng Pilipinas, nasa 1.44 trillion. Tayo na wiwindang sa billion, ito 1,000 billion, 1.44 trillion ang gastos natin sa bawat taon. Pag tanungin mo ang DOH, ang World Health Organization, ang numero na yon parang 13,000 for every Filipino. Okay. Sabi ng WHO, maganda na yung sistema nyo kung ang pondong makukuha nyo, 8,000 for every person. Sa madaling salita, tama naman at higit pa yung pondong andyan. Anong problema? Unang-una, saan galing yung pera? Ang gumagastos yung karaniwang pamilya. So yung pamilya, out of pocket, more than half. Ang bilang namin ni Sec Eric, mga 800 billion ang galing sa bulsa ng pamilya. Kung mayamang kang pamilya, malalim ang bulsa mo, maganda yan, kayang-kaya mo. Pero karamihan, hindi kaya yung gastos. So unang problema, yung pinagkukunan ng pondo, wag sana yung mahihirap na pamilya. Sana ang gobyerno, PhilHealth at yung ano pang pwedeng pagkunan ng pondo. Pangalawa, saan ginagamit? Madalas ang atensyon natin na huhuli tayo sa panahon na may sakit at malapit na mamatay ang mahal natin sa buhay. Malapit nang mamatay dahil sa lung cancer. Pero habang naninigarilyo siya, nagsisimula yung mga kaibigan natin na tsuper na nagmamaneho sa lugar na napakasama ng polusyon, nagkakasakit sa unti-unting paraan yung ganon. Mahuhuli na lang at bibigyan ng pansin pag grabe na yung sakit. Pag grabe yung sakit, milyon-milyon ang gastos
Samantalang kung yung mga tsuper, bigyan mo ng paraan para yung gasolinang gamit hindi nakakasama sa katawan, yung mga batang nagsisigarilyo, huwag mo ilipat sa vape. Tanggalin na talaga ang masamang kumbaga prevention. Yan. Gusto po ninyo. So, yun yung isang mga halimbawa na andyan yung pondo, kailangan lang itimpla kung sinong magbabayad, saan gagamitin. Pero ang sinasabi ninyo, Doc, health card for all. Anong magiging kaibahan nito? Kasi, of course, we all know na naipasa naman yung universal healthcare. At doon sa universal healthcare, ipinangako naman nila na lahat covered din ng PhilHealth. Apo. So, ano po yung magiging difference nitong health card na pinaplano at isinusulong po ng inyong party Mas list? gwapo yung nagsusulong. At kung magkaibigan, natapatan, pareho lang yan. Ginagawa lang naming simbolo yung health card. Kung gusto mo ngang ibuo yun, Universal Healthcare Card yan. Okay. Na kung mapatupad mo ang Universal Healthcare na tama, maayos at kumpleto, magandang sistema, parang health card na kahit anong problema mo, matutugunan, yung mga pupuntahan mong mga pasilidad, maganda. So, paano natin gagawin yun? Ngayon, yung universal healthcare nga, apakatagal na, parang hindi naman natin masyadong nararamdaman. Yun yung PhilHealth, bagamat covered naman, kakarimpot lang ang naibabawas. Although nakakatulong, naibabawas, pero konting-konti lang. Let's say sa isang pagkaka-confine sa hospital na nagkakahalaga ng 100,000 pesos more or less, nasa 8,000 lang yung naiko-cover nila, depende sa sakit Yung bahagi. Opo, yung bahagi. So yun, magandang tignan yun sa dalawang punto de vista, pananaw. Yung una, pasensya na Ma'am Maricela, tingin ko social ka, yung higher income. Kasi yung mga kaibigan ko mas malaki ang income. Pagpapasok ka sa Medical City, St. Luke's, yung mga mahal na hospital, tama, kulang yung bibigay ng PhilHealth sa'yo. Pero kung pumunta ka sa district hospital, government hospital, halos sapat. So, yun yung unang problema. Saan ka pupunta? Sa ospital na tatagain ka o sa ospital na medyo mas madaling bayaran yung pondo or yung gastos. So, yun yung isa. Pero yung mas mahalaga, kuminsan naawa ako sa PhilHealth Kasi sa totoo lang, pag universal healthcare ang usapan, sila yung pinakamarami nang nalalagay sa pondo ng universal healthcare. Ang nangyayari kasi sa dati at hanggang ngayon, pag magkasakit ka, o ako, lalapit ako sa barangay kapitan, sa congressman, sa PAGCOR, kung saan-saan, sweepstakes, senador. Bago ako makabuo, kuminsan kulang pa rin, ng pondo para sa pagtugon sa may sakit sa pamilya. Sa universal healthcare, sabi, wag na ganyan. Lahat ng pondong nyo, ilagay natin sa special health fund. Okay. So, yung special health fund, yun yung magpapatakbo sa universal healthcare. Okay. So, kaya kawawa ang PhilHealth, sila yung pinakamalaking nalalagay sa special health fund sa dalawang proseso. Yung una na gustong-gusto ko, baka narinig mo na yung consulta package. Okay. So, outpatient care yan. Sa yung mga health center, bibigyan ng pondo ng PhilHealth para magamit sa pag-iwas ng sakit, pagtingin kung merong may alta presyon, maaga pa lang malalaman kung may sakit, consulta package yan. Yung PhilHealth, nagbibigay din para sa tinatawag na Healthcare Provider Network. So yung pagbigay, hindi kagaya ng dati na pag magkasakit ka, babayaran, reimbursement. Ito, bibigay na sa una pa lang, hawak na ng mga lungsod at mga probinsya yung pondo para sa konsulta at para sa healthcare provider network. So, ang sinasabi po ninyo dito sa plano ninyo, ang mga local government ang mga ngasiwa. Opo. Ganun po ba? Opo. Pero ito nga yung nabanggit ko sa inyo kanina, Doc, kung ipagpapaubayan natin sa local government, hindi ba mas takaw corruption yun? Mas prone to corruption yun? May tukso. At saka kung titignan nyo, meron naman talagang natutokso at gumagawa ng masama. Pero ang maganda nakikita ko, sa tagal ng local government code, gumagaling na
Dati yung mga mayor hindi pa nakapag-aral. Ngayon, merong National Development Academy, may leadership training. So una, gumaganda na ang kalidad ng ating mga local government executives. Pangalawa, dami ng proseso na kino-coach ng Department of Health ang mga probinsya at mga lungsod para mahanda silang mag-manage, financial integration at pati yung technical na pangangailangan sila na magbibigay. Pero ang dulo o puno nitong sinasabi ko, nung yung tatay ko, si Secretary Johnny Flavier, ang nasa Department of Health pa, yun yung panahon ng devolution. Yun yung nakita na ang responsibilidad pinasa sa probinsya at mga lungsod sa local government, pero yung pondo, kalakan na iwan. Yung Universal Healthcare at Special Health Fund, sa pananaw ko, yun yung paraan para kung sino may responsibilidad, siya din ang mabibigyan ng karapatang pondo. Ayun. Pero, Doc, kasama na rin po natin via StreamYard ang second nominee po ng Heal PH Party List, si Dr. Eric Tayag. Magandang hapon po sa inyo, Doc. Kamusta dyan sa Norte? Magandang hapon. Sagot ko kayo. Wow! Swerte ako, Secretary Eric. Masikip dito, hindi ako makakasayaw. Ikaw na lang dyan, mas maluwang. Pwedeng mag-Zumba si Doc. Opo. Okay, malinaw ba yung audio ko? Malinaw po, Doc. Si Maricel po ang... Si Maricel po ang kasama ninyo ngayong hapon. Pero kanina nga po, pinapa-explain ko po kay Doc John D kung ano po yung plano ng inyong party list. Na-explain po niya yung tungkol dun sa health card. But I wonder kung ang special funds provided karamihan ng PhilHealth. Ano po ang tingin ninyo dito, Doc Eric? Kasi di ba zero ang budget na binigay ngayon sa PhilHealth ngayong 2025? Okay, narinig ko kanina yung usapan nyo. Gusto lang natin na ipaliwanag. Sa mundong ating ginagalawan, ay talagang wala po talaga namang libre. Libre lang yon sa pananaw natin kasi walang nilalabas sa ating bulsa. So, halimbawa, kung ikaw ay isang mahirap, pumunta ka sa PhilHealth, pag bayaran na, kung ikaw senior citizen, alisin yung discount mo sa senior citizen, tapos aalisin yung contribution ng PhilHealth, kung meron pa ron, at kaya nga nagkaroon tayo ng mga pondo sa PCSO, PAGCOR halimbawa, at kung may pa ron, ay hospital, ito yung tinatawag na no balance speaking. So, malit, may mga pagkakataon na talagang meron pa natitira, dudukot ka ngayon sa bulsa. So, ang hangarin ng HealthPH Party List ay pag sinabi namin wala nang babayaran, ibig sabihin nun ay pag sa point of service, pag binawas na lahat ng dapat ibawas, katulad ng mga nabanggit ko, yung health card ang magagaranti na wala na talagang babayaran. So, sa lahat ng antas yan ng lipunan. Ngayon, paano mangyayari yan? So sa ibang bansa na nagkaroon na yan, katulad ng Brazil, unang-una, dapat maging mayaman ng ating bansa. Okay? Ay, paano yun? At, pangalawa, kailangan magandang ating resource allocation. Ibig sabihin, ginagastos natin yung pondo na meron tayo sa tamang paraan at kanina nga walang korupsyon. At pangatlo, maganda yung sistema ng ating health system. Yung binanggit nga ng ating first nominee, Dr. John D. Flavier, kung saan merong health provider network. Alam mo, Maricel, mahirap na intindihan kahit ng mga lokal nating mga namumuno ang healthcare provider network. Ibig sabihin nun, ay magdudugtong-tugtong ang mga serbisyo galing sa iba't ibang pasilidad. So yan, sama-sama sa network yung barangay health station, health center, district hospital, provincial hospital, at saka yung mga ospital ng DOH at maging ang private hospital. So parang lumalabas dito, Maricel, isang arkitekto ang gobernador o kaya yung mayor, inaalam niya
para sa ganon ay kahit saan pumunta yung pasyente, covered siya ng services. Kasi kahit na may health card, kung wala naman siyang mapupuntang pasilidad, wala naman doktor, kulang yung gamot, walang laboratory, baliwala yung health card kahit yun sa PhilHealth. Kaya nga, kailangan merong network. At ang sekreto dito sa pagbibigay ng serbisyo ay making arrangements, Maricel. Ibig sabihin yan, pag pumunta ka sa health center at walang ambulansya, may nakaabang na kasi gumawa na ng diskarte yung health center. Ayan ang magandang kwento. I see. Ayan, yan naman ang... kaya bali ang niyan, kulang na lang, gamitin namin yung pangalan ng programa nyo. Di ba, John D? Sagot ka namin. Kita. Ay, kaso sa True FM na yun. pero Doc, actually maganda yung konsepto. But I wonder, okay, sige, ima-manage, parang networking siya, pagsasama-samahin through local government. Pero aminin natin at sa hindi, yung medical workers natin ngayon, kulang na kulang dahil na rin sa brain drain. Yes. So, Doc John, di ko muna, how do you plan to address this? Yung mga problema natin, especially pagdating dun sa mga sahod ng mga ordinary medical workers. Talagang pag tiningnan mo yung sahod sa ibang bansa, matetempt ka talagang mag-abroad, di ba? Baka magulat ka, nagpapasalamat ako kay President Trump. Na ibabalik sa atin ng mga health ang workers. Mga health workers. Pero yung isa pa, napakadelikadong sistema yung sa Amerika na napaka-kapitalista. Na ang kumikita, yung mga negosyante at mga korporasyon na health maintenance organization, wag sana tayo matuto sa Amerika na binabaril yung mga nangunguna sa mga ganong pondo. Pero dito, ang dinidiin ng HealPH, yung private-public partnership. Okay. Kasi kung pwede sana yung galing ng pribadong sektor, yung kumikita sila, at yung ibang mga ospital ng gobyerno, magugulat ka, kumikita magaling ang pamalakad. Kung mangyayari yon, yung pondo at pag-asikaso sa mga manggagamot at saka mga health workers, yung mga nurses lalo na, hindi na matutuksong umalis, merong pagkakataon dito. So, meron namang pwede magagawa. Pero, Doc Eric, ano po ba yung nakikita ninyo na reasonable na sweldo o salary ng ating mga nurses? Kasi nurses yung madalas na napipirata sa abroad, especially doon sa mga government hospitals. Alam mo, nalagay yan sa batas, may standardization na tinatawag. Subalit, maliban sa sweldo, sa pag-aaral, yung ating satisfaction ay lamang sa sweldo na kukuha. Hindi natin sinasabi na hindi sila kailangang bayaran, kundi ang sinasabi natin, may iba pang nakaka-impluwensya kung ba't motivated yung ating mga nurses dito. Ngayon, doon sa mga lugar, ang nirereklamo sa baba ay hindi mapantayan yung mga binibigay ng DOH halimbawa. May kinalaman naman kasi Maricel dito na baka mas mataas pa yung tanggapin nila kaysa dun sa mayor. So hindi rin naman makatwiran din yun. Oo, kasi syempre ilalagay natin sa tamang standard. Ang mga dumadaing ngayon ay yung mga nurses sa pribadong sektor. Sapagkat lubang mas mataas na yung tinatanggap doon sa mga DOH-retained hospital. Subalit may paraan ngayon kasi yung binanggit ni Doc John D, yung Special Health Fund, kasi kung makakapool sila ng mga pondo sa iba't ibang sources, sama-samahin yung kaya nga tinawag na Special Health Fund At dito, pwedeng kumuha ng panggastos para tumaas ang maibibigay nila sa nurses. Kaya lang, ito ay may pag-uusap sapagkat ayaw naman natin na habang tumataas yung sweldo nila, ay hindi rin naman tumataas yung sweldo nung ibang nagsisilbi sa ating pamalaan kasama na yung mga mayor. Kasi tingnan mo, isipin Maricel, tataasan natin sa nurses. Halimbawa, tatanggapin nila 60,000. Tapos yung mayor, 50,000 yung tinatanggap. Di syempre, meron tayong discrepancy doon. So, pero kami, confident kami Maricel na
maraming mga nurses na hindi naman lahat umaalis dahil sa gusto nila ng greener pasture. Pero isipin mo, Maricel, kahit na mataas yung tinatanggap nila doon, malaking bahagi doon ay binabalik din nila sa pamilyang naiwan po nila dito. At mataas din po ang bilihin kumpara sa atin doon sa mga bansang pinupuntahan nila. Kaya amanos lang yon, Maricel. Oo. Kaya lang dito mas pataas ng pataas din yung presyo. Mahal. Mahal din. Pero alam mo, Maricel, lahat naman tayo sa yung nga. Isang araw nga pumunta ako sa pamimili. Dati pag nagsabi ako buong tapang kung sasabihin na 2 kilo niyan. Ngayon, titingnan ko yung pwede 100 is to work lang yan. Oo. Sa sobrang mahal no? Tingin na lang. Oo. So, hindi na timbang, kundi yung perang dala mo, meron ka. Pero Doc Eric, Doc John D, pupunta ako dun sa talagang mainit na usapin ngayong panahon na ito, yung comprehensive sexuality education. Kasi syempre, alam natin na nagsalita si President Bongbong Marcos tungkol dito sa sex education, saying na hanggang hindi matatanggal yung provision on the international standard about sa masturbation, doon sa panukala na yon, hindi niya yun pipirmahan, i-veto niya agad. Kayo po, Doc John D, ano po bang tingin ninyo dito? Gaano ka-importante yung comprehensive sexuality education and gaano kabata ba ito dapat itinuturo? Okay. Yung unang problema, napakahalaga. Kasi malalaman natin yan sa bata. Ang dapat nila malaman, yung mga hipo o galaw sa kanila na hindi kanasa-nasa o hindi komportable sa kanila, nakakasama yun. Pagka sa ating mga teenager, napakarami na ang nagbubuntis na hindi inaasahan. So may problema. Ano ngayon yung pwede gawin? Sa totoo lang, magkukumpisal ako, mahigit 1 dekada na napasa yung Comprehensive Sexuality Education Policy sa DepEd. Kami ho yung tumulong sa kanila na ipatatag yun as a department order. Ang talagang pinasok ay yung anti-teenage pregnancy policies. Parang dagdag lang yon. Ngayon yung huli na kailangan sabihin, nagkakaiba lang sa pagpaliwanag kung ano yung comprehensive sexuality education. Mukhang ang nangyayari, ang intindi nila, copied sexuality education yon. Kinopya sa Amerika, kinopya sa kung saan sa mga lugar daw, at yun daw ang gagamitin dito. Hindi kopya. Tayo, comprehensive sexuality education, ang sabi natin, mula kinder hanggang high school, dapat merong ituturo sa kanila na hindi pare-pareho. Kinder, sasabihan mo, anak o apo, kung ganito ang hawak sa'yo, komportable ka pa, merong ibang maaring masama ang intensyon. Pagka ganon, sumigaw ka, sabihin mong wag. Yan ang tuturo mo dyan. Sa high school, iba na. Pwede mo nang turuan ng paano umiwas, na ang pagmamahalan muna, pwedeng ipagpaliban ang pagbubuntis, love weights, sabi nila sa high school. So, yun ang comprehensive. May iba't ibang tinuturo na ang gamit namin age-appropriate. Yung iba, ang sinasabi at dinidiin, kopyahin ang nasa ibang bansa. May sarili ho tayong polisiya na hindi ganoon ang pinapatupad. Pero paano yan, Doc Eric? Halimbawa, ngayon, sinasabi ni Senator Gatchalian, baka dapat temporary suspension muna yung comprehensive sexuality education hanggang hindi nalilinaw yan. Ano pong tingin ninyo dito? Paano ito makaka-apekto, especially now na lumalabas dun sa statistics ng PSA na, more than 3,000 cases, yung 10 to 14 years old na pregnant women? Yes. Dami. Alam mo, tama naman yung sinabi ni Dr. John D. Flavier, ilang taon na yung comprehensive sexuality education ng Department of Education. Isang batas nga yan Ngayon, ang nalaman namin, si Senator Risa Ontiveros ay gumagawa na ng mga pagbabago sa naging controversial nga na idadagdag nga po nila. Sa gaano natin ng sektor naman ang ating pagdo.
Doc Eric, yung signal mo mukhang bumibitaw. Masyado malamig. Masyado Doc malamig. Eric, nangangatog na rin yung signal ni Doc Eric. Maginaw kasi dun sa place niya. Pero sige, Doc John D, kayo po. Yung mukhang sinasabi ni Secretary Eric, yung tungkol sa batas na pinasok ni Senator Risa, iba yon sa sexuality education. Dagdag. Ang pinupunta at tinutunguhan ng batas na mungkahin ni Senator Risa, iwasan at bawasan ang teenage pregnancy. Ang nakalagay lang doon, meron na tayong comprehensive sexuality education, bahagi yan ng paraan para iwasan. So, nagkakagulo na ginagawang pareho. Magkaiba ho yung teenage pregnancy prevention sa comprehensive sexuality education. Ayun, baka yun yung kailangang ma-explain ng maayos sa mga tao, no? Kasi confusing. I'm sure. Pero sige po, panghuling tanong na lamang po, Doc John D, at kay Doc Eric, sana nandyan uli si Doc Eric. Bakit po kailangang iboto o dapat iboto ng taong bayan ang Heal PH Party List? Okay. Ang unang dapat ikumpisal ay paniwala namin na andyan ang solusyon, hawak na natin ang solusyon, kailangan lang ayusin. So, hindi naman marami ang kailangan na gawin. Ang batas andyan na, ang Universal Healthcare Law andyan na, at may paraan na magtutulungan. So, kasama natin yung bayaning mga tsuper. Magtutulungan na kami dyan sa ambulance conduction, sa accident prevention, at sa pollution sa kalye. May paraan ng pagtutulungan. So, hindi kaya ng Heal PH lang. Kailangan magtulungan tayo. Kasama yung kaya nanalo ka sa sa coverage mo kay Senator Laila De Lima. Kasama, kinausap na namin sila sa mamamayang liberal. Sila din naniniwala na magandang kasama ang Heal PH sa health part. Sila naman tutulong sa amin sa social and economic determinants for health. So sa madaling salita, ang Heal PH ay hindi nagkukunuring kaya namin. Tututukan namin ang universal healthcare, pero kailangan namin makipagtulungan sa iba. So as early as now pala, nag-uusap-usap na kayong mga party list kung ano yung mahalaga yun pwedeng gawing collaboration. Lalo kung kasing liit ko wala kang boses masyado. Kailangan mo ng malalaking kasama. Okay, si Doc Eric ba nandyan? O naputol na ata ang linya ni Doc Eric? O ba't wala na? Pwede ko sabihin na lang yung madalas na go ahead, Doc. Gusto ay, nandyan. Yan, Doc Eric, sige muntik po. Na kita agawan ng line. Your message po, bakit kailangang iboto o dapat iboto ang Heal PH? Simple lang po. Sa darating na eleksyon po, Heal PH Party List, yan po ay number 152. Ito po ang aming mensahe. Gusto ko, healthy ka. Yan. Sige po. Maraming salamat po, Doc John D. Flavier at kay Doc Eric Tayag for joining us this afternoon. At naibahagi po ninyo sa amin yung inyong plano ng Party List, Heal PH Party List in a very short time, very short period. Pero thank you so much.